sa Senado, Mr. Efectivo, Philip Salvador, Senador, Mr. Efectivo, pagpuyo natin sa Senado, Philip Salvador, ating Senador. Hello? Hello? Hi? Sige, tanggalin niyo yung kaba ko. Maynila! I'm honored to be here. Blessed po ako na nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Gawa po ng Panginoon at ni Yorme. Manila, God, Manila will be. Hindi ko marinig. Manila will be. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya nga po, ganito kayong karami ngayon. Kaya nga po, gabi-gabi, lahat ng distrito sa Maynila, naglalabasan ang mga tao dahil gusto nilang ibalik si Yorme. Gusto niyo siyang ibalik, di ba? Gusto niyo, di ba? Gusto niyo, di ba? Gusto niyo rin ipanalo si Chi, di ba? Gusto nyo rin ipanalo mga konsehalis natin, hindi ba? Gusto nyo rin ipanalo si Congressman Agbado, Bhagat Singh, hindi ba? Ano pa ang hahanapin natin? Completos recados, Yorme's choice. Vote straight! Ako po si Philip Salvador. Kamusta na po kayong lahat? Alam ko po, masaya tayong lahat. Dahil alam natin na talagang babalik na siya. Dahil hindi kayo papayag na hindi siya bumalik. Hindi po ba? Tama po ba ako? Sino yung babalik? Sino? Sino yung vice mayor niya? Eh, yung mga konsyal niya. They are your mess. Your mess. Your mess. Oh, napagod na kayo. Ako po ikaharap nyo ngayon, hindi po si Philip Salvador na artista. Pero teka muna, meron din ho ba tumangkilik sa inyo sa aking mga obrang pelikula noon? Totoo po ba yan? Ako, alam niyo po bang hindi na kayo mabubura sa aklat ng buhay ko bilang artista? Totoo po yan. Kayo po ang gumawa sa aking superstar. Kayo po ang gumawa sa aking box office king. At dahil naging inspirasyon ko kayo, pinagbutihan ko po, 27 beses ako nanalong best actor. Dahil po sa inyo yan, dahil sa tiwalang ibinigay nyo sa akin, isinara ko po ngayon ang aklat ng aking buhay bilang artista. At muli po akong nagbukas ng panibagong aklat. Pero hindi po bilang artista, kung hindi bilang public servant. Kung ako po'y sinuportahan ninyo noon, maaari po ba akong umabot muli sa Maynila ng inyong suporta para sa aking kandidatura bilang
Totoo po ba yan? Bibigay ng muli ang inyong suporta sa amin? Totoo po ba yan? Ang aking pong isa pang kaibigan na naririto ngayon, nandyan lamang po sa tent. Ako po'y umaabot din sa inyo. Pinakamagaling na mambabatas na nakilala ko, pinakamagaling na mambabatas ng Pilipinas, Congressman, soon-to-be Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko marinig ang hiyaw nyo, Rodante Marcoleta. Alam ko, naririnig mo ako dyan sa likuran. Sana naririnig mo rin ang pagtanggap ng tao sa'yo. Bossing, mahal ka ng Maynila. Tutulungan niyo rin ba ang kaibigan ko? Totoo po ba yan? Marapatin niyo po ang aking advokasya. Nais ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Labanan ng korupsyon, kriminalidad at ang salot na droga. Nais ko pong manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino, ng mga magulang na makakauwi po sa kanilang bahay, ang kanilang mga anak na ligtas, hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Pangalawa po, trabaho para sa mga Pilipino. Naku po, huwag niyo po akong bigyan yan. Boss, alam ko na po yan, huwag mo nalang pakita. Hala, tignan mo, nawala ako. Pangalawa po, trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan po talaga magkaroon ng matibay na batas. Na matibay talaga para magkaroon ng trabaho mga Pilipino dahil hirap na hirap po tayo ngayon. Kung meron kayong 3 anak, mag-asawa kayo, wala kayong parehong trabaho. Paano nyo itataguyod ang mga bata? Sa gabi, tulog ang mga anak nyo, nag-uusap kayo. Paano na gagawin natin? Wala tayo parehong trabaho. Pero kung may trabaho po ang mga Pilipino, hindi ho maghihigahos ng ganito. Kailangan po talaga pagtibayan natin ang agrikultura, teknolohiya, at ang infrastruktura para mas tumibay po at gumaan po para po sa mga manggagawang Pilipino. Yan po ang kailangan natin. Pangatlo po, edukasyon. Palagi po nating sinasabi ng kabataan ang ating pag-asa. Totoo naman po yun. Pero paano na kung napapabayaan naman po ang kanilang pag-iiskwela? Kung napapabayaan natin ito, nagtataasan, presyo ng mga libro nila, notebooks, mga kagamitan na kailangan nila sa kanilang pang-eskwela. Lalo na po ang pampublikong eskwelahan, public schools. Marami po tayong guro. Pero kulang na kulang naman po tayo sa school buildings. Kulang na kulang po tayo sa mga silid-aralan. Lalo na po sa mga probinsya. Sa silid-aralan, 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan sa loob. Yung iba po, sa sobrang pagod, napapaupo na lamang po sa sahig. At yung iba, nakatayo maghapon. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, ang klase ng pang-umaga. Panghapon, 1:00 hanggang alas 6 ng gabi. Karamihan po sa probinsya, naglalakad pa. Paano? Anong matututunan nila? Dapat po, lagyan